Hearing me. Ooh, yeah. All my fears, all my worries, and my cares, I place it in your hands. 'Cause I know and I'm sure in your love I am secure. If God is for us, then who can be against us? Let's claim the victory. Stand now and you will see that He will carry out all things that He promised us. Even if we cannot see, trust His heart 'cause He's faithful to you and me. All my dreams, all my plans, and my hopes, I place it in your hands. 'Cause I know and I'm sure that you hold all things in my life. If God is for us, then who can be against us? Let's claim the victory. Stand now and you will see. He will carry us to the place that He has called us. Even if it's hard to see, He's making a way for you and me. If God is for us, then who can be against us? Let's claim the victory. Stand now and you will see that God is for us and He is not against us. He has won the victory for us and the world to see that He will carry out all things that He promised us. Even if we cannot see, trust His heart 'cause He's faithful to you and me. He will carry. Amen. Tayo po lahat ay tumayo ngayon at palakpakan natin si Lord. At kamustahin po natin ang ating mga kasama sa church. Pwede po tayong umikot. Sige po, kamayan po natin yung mga kasama natin sa church. Kumamay po kayo ng 400 na tao na hindi nyo masyadong ka-close. Kamustahin po natin sila. Sige po, dapat maka 400 kayong tao. Sa magkakapatid, ang nagkakaisa't laging sama-sama tuwing na Amen. pagmasdan. Sa magkakapatid, Nagkwentuhan na. Sabi ko kamayan lang eh. presensya niya. Alright. Sige po, minsan pa nga po nating palakpakan si Lord sa faithfulness niya sa buhay natin. Kamusta ka na? Alright. Sige po. Ako'y nagdadala at Sino po nakakaalam na ang Disciples Night Service natin ngayon ay ito yung last Disciples Night Service natin ngayong taon? Alam niyo po ba yon? Bakit? Ano next Wednesday? Anong meron? Christmas Eve service na po kasi next week. So ito po yung ating last Disciples Night Service. Kasi next week ay Christmas Eve service. Anong oras po yun? 6:00, baka naman wala po kayo dito. 1 oras lang po ang ating Christmas Eve service. Pakihina lang konti ang music natin. Alam niyo po ba sa mga dati nating mga religion na yan, di ba? Meron silang natawag na simbang gabi.
Ano ginagawa kapag 24 ng gabi? Nagnono? Noche Buena. Sila kapag 24, alas 10 ng gabi kasi yung simba doon dahil nagsimba din naman kami dati sa ganyan. And then, kompleto sila family nasa church. Pupunta sila sa church lahat. Abalang-abala sila bago magsimbang gabi. Abalang-abala sila sa pagluluto, pag-prepare. And then, pag 10 p.m. na, pupunta sila sa church. And then, magsisimba sila. At pag-uwi nila, doon sila kakain. So, nakakahiya naman sa ating mga Christian. Baka wala tayo sa 24. Ha? Sabi mo sa katabi mo, dapat nandito tayo. Sabi mo sa katabi mo, magluto ka ng maaga. Baka naman dadahilan natin sa Wednesday. Ay, Pastor, nagpe-prepare po kami. Nagluluto pa kami. Agahan natin. Marami po tayong time sa maghapon. Amen po ba? 1 hour lang po yun. At after next week, kasi 24 ang katapat nun sa next week ay December 31. Meron din po tayong New Year's Eve service. Kaya lang po ang New Year's Eve service natin ay mas maaga. Ano oras po yung Christmas Eve? Christmas Eve. O, di ba? Di kayo nakikinig. Anong oras yung Christmas Eve? Yung New Year's Eve service, anong oras? 4 ba? O, kasi bakit kailangan maaga? Kasi baka mabutokan kayo sa daan. So, 1 hour din naman yung Christmas Eve service tayo. So, i-encourage po na agahan nyo ng magluto sa bahay. At yung mga holiday na ganito, yung mga special event na ito ay talagang gusto natin na si Lord yung unahin natin. Amen po ba? Higit sa lahat ng mga events natin. So, hingi lang po ako ng isang testimony bago mag-worship kung ano yung naging blessing sa iyo nung umattend ka ng Disciples Night Service. Mula nung nag-start tayo ng Disciples Night Service. Since ito naman yung last Disciples Night Service natin sa taon na ito, pwede mo makahingi ng isang testimony kung ano ang ginawa ng Lord sa kanya sa buong Disciples Night Service natin. Kahit isa lang. Sino po gustong mag-volunteer? Kahit leaders or mga core group leaders, members. Sino po gusto mag-testimony? Isa lang, kahit isa lang. Magunahan na kayo. Mukhang wala magka-count na agad ako. Isa lang, sino? Gusto mag-testimony sa ginawa sa kanya ni Lord sa buong Disciples Night. Kasi nag-training tayo, ang dami natin ginawa. Tinrain kayong maghayo. Nag-ano pa tayo dyan, actual activity. So ano yung natulong sa inyo ng Disciples Night Service? Isa lang, kahit isa lang. Mukhang walang ginawa sa inyo si Lord sa Disciples Night, Ha? Wala ba? Hindi ba naging mabuti si Lord sa inyo sa Disciples Night Service? Kahit isa lang. Sino po mag-volunteer? Sino? Ano yung magandang ginawa sa inyo ni Lord sa Disciples Night Service? Hindi po yung buhay niyo sa bahay ninyo. Yung dito mismo sa Disciples Night Service. Sino Billy? Maubos yung oras natin. Bibilang ako. Ayan, si ate na. Baka mapahiya ang aking inay. Sa akin kasi yung Disciples Night, iba to sa Sunday worship na. Kasi dito sa Disciples Night, ini-equip tayo para maging leader. Since tayo ay disciples, siyempre tayo ay magpa-disciples. Yung sa paghahayo, di ba? Nagkaroon din ng lakas ng loob, yung kapal ng muka, gano'n, di ba? Kasi pagka hindi tayo nakaka-attend ng Disciples Night, iba yung nasa online ka, iba yung nasa physical ka. Mas alam natin yung strategy sa paghahayo. Kaya hayo pa more, maghayo tayo. Yun lang. Amen. Yun yung inaantay ko Marami naghahayo na, marami nang natutong maghahayo na nag-start tayo ng Disciples Night or else hindi tayo talaga natututo or hindi tayo naghahayo. Pero ang ganda ng ginawa ni Lord sa atin kasi after na lahat na ginagawa natin dito, maraming nagkaroon ng courage para mag-share ng gospel. Amen po ba? Palakpakan nga po natin si Lord. Sige po, tayo po ay mag-worship. So, ibigay nyo na po ang lahat ng inyong makakaya sa worship natin para po talagang matuwa si Lord sa atin. Hindi man natuwa si Lord sa inyo dahil hindi kayo nag-testimony. Matuwa man lang si Lord sa worship natin. Amen po ba? Sige, kalabitin mo po yung katabi mo sa batok. At sabi mo, kapatid, itodo na natin to.
Sige po tayo mag-worship. Amen. Amen. Sige po, let's worship. Grabe, huling disciples na nga pala to, no? Na kanina ko lang pinarealize. Amen. Sige po. Dahil dyan, bago po ang ating awitin. Ayan, praise God. Pero I pray po na yung lyrics na to is mamuhay sa atin, maging prayer natin ito sa Panginoon. Na ano man yung takot na nararamdaman natin, ang pangako ng Panginoon ay tapat. At hindi yun nagbabago. Hindi niya po tayo iiwan, ipababayaan. Sa bawat takot at sa aking pangamba, naghihintay na mangusap ka. Maniniwala na ikaw ay nariyan. Ramdam ko ang iyong pagmamahal. Sa iyong tugon, Panginoon, sa iyong tugon ako'y magtitiwala. Ang kalagayan ko'y kalooban mo. Ang pagsama mo ang ninanais ko. At kapayapaan sa piling mo. Sige po, let's worship. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Jesus. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Sabihin po natin sa Panginoon, salamat sa pagpapala at biyaya mo. Biyaya pa, pagpapala mo. Kay kalakasan at kagabay ko. Yes, Lord. Ako'y namamangha sa kabutihan mo. Yes, Lord. Walang hanggang papuri alay sa'yo. Taas
awitin natin sa Panginoon. Wala nang iba. Wala nang iba. Kaligayahan ko. Minsan pa po, ikaw ay sapat. Oh Jesus, ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko. Kaligayahan ko. Minsan pa, ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko. Minsan pa, sabihin po natin sa Panginoon, ikaw ay sapat, Panginoon. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus. Ikaw lamang. Sa'yo lamang. Sa'yo lamang. Sumasamba, Purihin po natin ang Panginoon. maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Minsan pa, Jesus, sa'yo lamang, Panginoon. sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat. Patuloy po nating awitin ang katapatan ng Panginoon. Sa'yo lamang, Panginoon. Sa habang buhay, Bigay po natin ang lahat sa Panginoon. Jesus. Sa'yo lamang, Panginoon. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, Panginoon. Tapat, sa'yo magtitiwala. Minsan pa, sabahin po natin ang ating Panginoon. Sa'yo lamang, Panginoon. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Jesus, ikaw lamang. Salamat, Panginoon. Lord, ikaw lamang aming sinasamba sa gabi ito, Panginoon. Salamat sa katapatan mo, Panginoon, sa buong taon na ito, Lord God, na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat dahil hindi ka nagbabago, Panginoon, noon hanggang ngayon, Panginoon, at pagpakailanman, Lord. Salamat sa biyaya mo, salamat sa pag-iingat mo. Lord, salamat sa pag-ibig na pinadama mo sa amin nung kami ay makasalanan pa. At hanggang ngayon, Panginoon, ay patuloy mong pinaparamdam ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming hinuhubog, Panginoon. Every gawain na ito, Lord God, patuloy mo kami ini-equip, Panginoon. Kaya salamat, Lord. Hindi na kami yung tulad ng dati, Panginoon. Kami ay binago na, kami ay new creation na, Panginoon. Kaya salamat sa gabi ito, Panginoon. Patuloy ka naming pinapupurihan. Lord, patuloy ka po naming pinapasalamatan sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. At dalangin namin na bawat moment ng buhay namin, ikaw lamang ang maitaas, Panginoon. Sa gabi ito, Lord God, dalangin naman na yung pangalan mo lamang ang makilala, Panginoon, dito sa church, even sa online, Panginoon. Salamat, Panginoon, at ikaw ay karapat-dapat, Panginoon, sa pagpupuri namin at pagsamba sa gabi ito, Lord God. Kaya, Lord, sa oras na ito, tinataas po namin ang iyong pangalan, Panginoon. Ikaw lamang ang makita ng lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ikaw po ang mag-guide sa gawain na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord.
At tayo makakaupo na. Praise God. At di natin papatagalin pa. Ay, tawagin na po natin na magme-message kayo. Isa siyang napakasipag na primary leaders, primary leader ni Pastora, at napakasipag na transpo head ng aming Pangulo. Wala iba kundi si Ezra Garcia. Palakpakan po natin si Lord. Magkasama at wirang okay ganda pagmasdan sa magkakapatid. Yan, amen. Yan, natanggap po ba natin ang bagong patakaran sa church ngayon? Magdadala ng? Alam ko na ibaba na sa mga core group natin yan. Kami dala po ba ang lahat? Amen. Dala lang daw. Joke lang. Pero babasahin natin syempre. At masanay tayo na lagi tayong nagbubuklat ng Biblia. At balang araw masisira yung mga in the end times, mga cellphone natin, masisira, mawawala. Pero ang Biblia, pwede natin maitago. Balang araw, mawawala yung mga net. Yan, di ba? Okay. So, yun. Okay, ngayong gabi, nandun pa rin tayo sa topic natin ngayon. At ang topic natin is nandun pa rin po tayo sa series natin na hindi na po tayo alis dyan. Diyan na tayo, ayan. Pero, ayan nga. Ano ba to? Part ano na? Part 5? Basta yun na yun. Basta. Basta ika. Basta maano na. Ayan. At ang title natin ngayon is At the Near. And paki-flash nga po natin. Ayan. Okay. So, same objective pa rin tayo. Sabi rito, makita ang mga bawat pagsubok na nangyayari ngayon ay tanda ng kadakilaan ng Diyos na naghahayag para sa kaligtasan ng mga tatanggap sa Kanya. Hindi na daw madami yan. Ng mga tatanggap sa Kanya. Sige, bago tayo magsimula, tayo muna pumikit at manalangin. Panginoon, salamat nga po Ama sa oras ito. Salamat Ama na dinako mo yung bawat isa na handang maglingkod, O Lord God, handang matuto, Lord God, ng iyong salita. E patuloy nga Ama na dalangin namin Ama na ibigay niyo nga po Ama, mag-reveal kayo sa amin ng mga nais mong iparating sa amin, Lord God, and help us na magawa namin to, mapakita namin yung faith namin sa iyo na may gawa, O Lord God, at patuloy na Holy Spirit, sama mo kami, bigyan mo ng wisdom and knowledge. And patuloy nga Ama, anumang gawa ng kaaway o distraction ng kaaway o pangguluhin kami, hindi kami mapakanig, maging lutang kami, O Lord God, upang hindi mapakinggan yung message, O Lord God. Patuloy nga amin ito siya. So in Jesus' name, O Lord God, gisingin nyo nga po ang bawat tao ngayon rito, Lord God, upang mapakinggan nila yung gusto mong ibigay sa kanila, Lord God. Thank you nga po Ama, patuloy na gamitin nyo po yung likod. Your will ang masunod, O Lord God. At sa iyo nga po ang papurit, pasa't pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun, sabi yun pa rin. Same pa rin. At ang next tayo. Sabi ito, to awaken and equip the church to remain faithful and discerning as God prophetic. Yan. Timeline unfolds. Understand that trials, deception, and decline are not the sign of God's absence. Hindi daw porket may mga ganyan, trials, deception, is wala na bang Diyos? Yan, parang, ba't ba parang wala na ang Diyos? Hindi nangangulugan is wala po ang Diyos, kundi but of His sovereign plan to fulfilled. Plan being fulfilled na unti-unti ay natutupad na yung pinakaplano ng Lord para makuha yung mga taong tapat sa Kanya hanggang huli. Amen. So, sabi rito, totoong dumadami ang Kristyanismo. Tama ba? Totoong kumakalat yung mga about Jesus, about Father God. Baga, mapapansin natin, even sa ibang bansa, is lumalaganap na rin. Nakikilala na rin. Even nga sa mga palabas sa Korea, yung mga something Christian na rin, mga Catholic, di ba? Mga churches na Catholic nga lang. Yeah, Catholic, mga churches na iba-iba,
is kumakalat na rin sa mga Korea, sa ibang bansa. Madaling sabi, ang pinopoint natin dito is dumadami talaga yung mga Kristyanismo na naniniwala kay Jesus, kay Father God, the Holy Spirit. Kasi ang Biblia is napapatunayan na totoo. Kahit yung mga prophecy, nalalaman nila about Old Testament, prophecy ni Daniel, na iba pa nila, Isaiah, about kay Jesus, nagkatotoo. At iba pang mga prophecy na mangyayari is nagkakatotoo din, unti-unti. At doon napapatunayan, ang Biblia is totoo. Even outside the Bible is napapatunayan din po na totoo ang Bible. History ng mga kingship, di ba, mga panahon nila Juda, yung mga nakakasalumuhan nilang, sino-sino yung mga nakakalaban nila? Di ba, mga Amonita, pinakamakang bigati na lang, yung mga Assyria, the Persia, at kung titingnan natin sa mga scroll or ng mga nakukuha ng archaeology, nahuhukay ng history ng mga Syria at Persia is nababanggit yung mga Juda. Madaling sabi, napapatunayan na totoo pala na nag-i-exist yung mga Juda ang Israel at yung mga Panginoon natin na sinasamba. Naunawaan natin? Kaya talaga ang Bible is mapapatunayan na totoo po. Talagang lalaganap ang Kristyanismo tulad Christian sa huling araw. Sa totoo yan, totoo. But, wait, there's more. Pero, sa introduction natin, ano sa tingin nyo ang itsura ng church kapag malapit na ang katapusan ng mundo? Or mga tao na nagsasabi na si Jesus ang Diyos nila. Tinga, nagbigay nga kayo ng sample. Where's my water? Ayun na. Sige, magbigay kayo ng sample. Ano nga ba sa mga huling araw magiging itsura ng church o yung mga tao na nagsasabi na si Jesus daw ang Diyos nila? Ba't tahimik ka lahat? Ayoko na. Tingin nyo, sa end times, ano mangyayari sa mga churches? Magkakagulo-gulo, ano pa? Sisiraan churches. Ayan, totoo, possible. Diba? So, ayun na nga. Bago yan, pag-usapan natin, sa key verse muna tayo. Pakibasa nga. Matthew 7:22-23. 1, 2, 3, go. Amen. Kumbaga sa huling sa paghukom, sasabihin ni Jesus na hindi sila nakikilala. Kahit gumagawa sila ng mga himala sa pamamagitan ng pangalan ni sabihin, hindi pala lahat kahit ginagamit mo yung Jesus is hindi mapupunta sa langit. Ngayon, uunawain natin yan. The word, ang kinuha, kayong gumagawa ng kasamaan. Sabihin, gumagawa sila ng kasamaan. At ngayon, aralin natin, ano nga ba yung root word na kasamaan in the Greek word, original word? Okay, sabi rito, anomia, o lawlessness. At ang ibig sabihin niya is pamumuhay na walang pakialam sa utos ng Diyos. Mga sariling standard ang sinusunod, ginagamit ang pangalan ng Diyos pero hindi sumusunod sa kalooban niya. Sabihin dito, yan, mga taong kilala si Jesus, pero walang pagsunod. Nagpapagamit sila, pero ginagamit nila yung pangalan ni Jesus, nakapagpagaling sila, pero wala silang pagsunod o obedience kung ano yung kasulatan sa truth ng word. Teka. Yan, mga gumagawa sila ng mga ginagamit nila yung mga gifts nila through miracle, mga nagpapagaling nga, pero against sila sa instruction ng word. Pero nagagamit nila kasi nga gifts eh. Kapag, di ba, anong version sabi yung gifts, hindi na nababalik, hindi na nakukuha yung gifts? Anong version? Ayun, irrevocable gifts. Kaya kahit nagagamit pa rin nila. Kahit sila hindi sumusunod sa Panginoon.
Ayan. Basta nasa Bible yon. Yan. Sabi rito, kaya ang message natin ngayon is the church. Kaya mga taong hindi sumusunod is the church is dead. Mga taong ganito is patay po ang church sa huling araw. Yan. Sabi rito sa 1 Timothy 4:1. Dito, sabi rito, malinaw ang sinasabi ng banal na Espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ng iba sa pananampalataya ng Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at ituturo ng mga demonyo. Ibig sabihin, yung mga tao daw is mawawala sa pananampalataya. Totoong pananampalataya. Ayan, totoong pananampalataya. Hindi ito tungkol sa mga churches or mga taong hindi nila kilala si Jesus. Sino nakakaalala ng totoong pananampalataya ng core group? Sino ba mga nag-core group dito? And ang pinag-aralan natin, yung faith. Ano ibig sabihin ng faith? Hindi kayo nag-core group, no? O hindi pa nag-core group. This week kasi yun, ano? Sige. Pagbigyan. Hindi lang siya, ang pananampalataya, hindi lang siya sa isip. Dapat may gawa siya. Oo, na-recall na. Ayun, salitang pisteo o pistis na hindi, faithfulness, with action. Hindi mo masasabing may faith ka kung wala kang ginagawa. Parang, haba ko. Pero ayun nga, sabi nito, hindi siya yung mawawalay pananampalataya niya, ayoko na kay Jesus. Lilipat na lang ako kay Buddha. Hindi yun. Mawawala yung pananampalataya nila, yung action. Naintindihan natin? Hindi sila gagawa ng mga, kung ano yung pinapagawa ng Lord. Pero, Diyos nila, si Jesus, sa bibig. Naiintindihan natin? Kaya maraming tao mawawala sa kanilang pananampalataya. Ayun yun. Naiintindihan natin, yung mga tao sa pananampalataya, magkakilala na si Jesus, pero nawawala sila sa pananampalataya nilang totoo. Na pisteo o pistis. Naiintindihan natin? Yan, mga nananampalataya na walang pagsunod, hindi ito na sinasabing ayoko kay Jesus, hindi yun. Ha? Kundi, eto yun, kung hindi na importante ang doctrine natin, kung tama o mali. Ang mahalaga, pareho lang naman ang Diyos natin. Titingin natin, isa lang naman yung Diyos, you get the Father, isa lang naman. Wala na, yung paniniwala. Basta mabait ka, is okay ka na. Basta kilala ko si Jesus, gagawa na lang ako ng bait. Magbibigay na ako ng pera sa mga mahirap. Pero hindi ako susunod sa utos ng Panginoon. God is understandable naman at may grace naman. Ayan, palasak na yan. Lagi natin naririnig na yan. May grace naman na inaabuso ng tao. Inaabuso. Ayan ang mga dahilan ng tao na nawawala na yung kanilang totoong pananampalataya sa Lord. May Jesus sa bibig, pero walang pamumuhay. Kaya ang mga tao, kapag may church na nagtuturo ng truth, ano nangyayari? Nawawala yung mga tao na to. At anong ginagawa nila? Lumilipat sa ibang church kung saan doon maganda ang pakiramdam nila na tinuturo yung kung ano yung gusto nilang tama. Naintindihan natin? Kaya nga sabi sa 2 Timothy 4:3, basahin natin, darating ang panahon na ayaw ng makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang mga sariling gusto at maghahanap sila ng mga tagapagturong magsasabi lamang ng gusto nilang marinig. Napakalinaw. Aalis yung mga talagang ayaw sa truth at gusto lang nila kung ano yung gustong pakinggan nila. Pero God nila si Jesus. Ayun ang mawawala yung pananampalataya. So bakit? Bakit nga ba gusto nila lang ganun? Kasi ang mga taong ganun, gusto nila ng comfort lang. Puro comfort lang at ayaw nila ng katotohanan. Gusto nila ng mga puro blessings na kailangan puro pagpapala, pero ayaw naman nila sumunod. Walang obedience. Gusto nila ng feelings. Yung, bait ni Lord, pinatawad pa rin niya ako. Kahit walang repentance. Naunawaan natin?
Kasi ang isip ng tao sa repentance, mali din. Pag ang isip ng tao sa repentance, kahit na magkasala ka ng paulit-ulit, is okay lang. Lalo sa same sin. Kasi ang Diyos is mahabagin. Ayun ang laging binubukan. Pag, may nakarinig pa nga ako sa isang, may nagtanong sa akin dati, isang member ko yan. May clip siya na video na pinapanood sa akin at sabi niya about repentance. Sabi nung pinakinggan ko yun, sabi niya, kapag sabi nung napakinggan ko kapag ang may nagsabi sa'yo na tumalikod sa kasalanan at nagkasala ka muli, is your repentance is not genuine. Sabi niya, hindi daw genuine ang repentance mo. Kalimutan ko tuloy sabi. Kundi, pietism works. Ano yung pietism? Yung, ano nga ba pietism? Yung pagpapakitang tao lamang. Ayun lang daw sabi niya. Kaya, kasi ang tao is talagang makasalanan. Kahit anong gawin mo, is magkakasala over, even 1,000. Sabi niya pa, 1,000 a day. Parang 1,000 a day, parang abuso na yun Kasala ka 1,000 a day, parang abuso na sa Diyos yun. Kaya yung mga ganun paniniwala na ang Lord is sobrang mahabagin, nasasamantala. Yes, may grace si Lord. At mali rin yung kaisipan nila ng totoong repentance. Na kahit magkasala ka, okay lang. Dahil ang totoong repentance, kasi ina-example niya pa, Roma 7. Na, alam niyo ba nabasa niyo ba yung Romans 7 about fall na sinasabi niyang kahit na pinipilit ko sumunod pero nagkakasala pa din daw siya. May daya na. Pinipilit siya sumunod sa law pero lagi siyang bumabaksak sa bandang huli. Romans 7, sinasabi nila, lagi nilang dinidepend, yun binibigyan, kinukuha pa. Pero hindi nila alam yung context ni Paul is hindi niya pa nakikilala si Jesus that time, kaya bumabaksak siya. Kaya nga huling-huli sinabi sa verse, sinong makakapagligtas sa akin, sabi ni Paul? Tanging si Jesu Kristo lamang ang makakapagligtas sa akin sa kasalanan. Ang point ko, hindi niya pa kilala that time na humingi, kaya siya bumabaksak. Pero nung nakilala niya si Jesus, doon, naging tagumpay siya sa kasalanan. Ayun pa, pero nalalayo ako. Malalayo ako. Pero ang point ko, ano nga ba yung totoong repentance? Sabihin natin, basahin natin ang Gawa 26:20. Pakibasa, teka lang. Nandiyan ba? Ayan, 1, 2, 3, go. Naintindihan niyo yung totoong pagsisisi. Ano yung mababasa natin? Pinangangaral ko sila na dapat silang magsisi sa kanilang mga kasalanan at lumapit sa Diyos. At ito yung mahalaga, ipakita nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa na sila'y totoong nagsisisi. Kumbaga, may works kang gagawin kapag magsisisi ka. Hindi yung paghayaan mo na magkasala ka, okay lang. Hindi totoo yung, ito yung word Hindi natin paniniwala ng explanation ng tao. Naiintindihan natin na ganito mahabang yung Lord. Hindi. Ang totoong pagsisisi is sa pamamagitan, ipapakita nila sa pamamagitan ng magawa na sila ay totoong nagsisisi. Pag alam mo na ikaw ay magkakasala, ano gagawin mo? Papakita mong nagsisisi ka, ano gagawin mo? Pag makita mo magkakasala ka, pipigilan mo yung sarili mo. May gagawin kang way para pigilan. Ayun yung pagpapakita ng gawa. Yung pagpapakita ng gumagawa sila ng totoong pagsisisi. Baga may way, may pag nagsisi ka, may desisyon ka, at may gagawin ka. Hindi nagsisi ka lang, Lord, patawad po, kinabukasan, dumikit sa yung yung last, dumikit sa yung pagiging greed mo. Tapos nagkasala, pero mahabagin na naman. Hindi ganun yun. Hindi ganun nagwo-work ang repentance. Malinaw sa Biblia, huwag kayong makikinig sa iba. Na magaganda lang sa tenga. Ayan ang repentance. May way kang gagawin para wag mo nang magawa ulit yung pagsisisi na same sin yun. Naintindihan natin? So, ayun ang una. Ang una, number 1, di ba sabi ko nga, ano sa ninuwan ko?
Ayan, magkakaroon ng malaking pagtatalikod sa dead church. Ayan, pag kaya nagkakaroon ng dead church, nagkakaroon ng malaking pagtatalikod. At ikalawa, maraming church ang magtuturo ng mali. Yan, turo ng mali. Yan, alam naman natin na talaga kung ano yung tama at mali, pero bigyan na natin ng empathy, na alam naman natin, may mga churches na alam naman natin na nagtuturo ng mali. Tama ba? Example na rin natin sa Exodo. Yung mga nagtuturo ng pagsamba sa saan daw? Diyos-Diyosan o mga puon, di ba? Alam naman natin, Exodo. Pero dadahilan ng kanila. Si Jesus naman, binanggit ka, si Jesus naman yung sinasamba ko eh. Sabihin nila yun, di ba? Alam ko, representation lang naman ni Jesus yun. Ako, explain ko ba? 5 minutes na ako. Sige, saglit lang. Pero alam niyo ba ang kwento about kay Moises nung nagpunta siya sa 40 days sa Mount? Tapos nagkasala yung mga Israelita, nagpagawa. Paki-flash na lang din habang may time. Di ko na nailagay dyan eh. Exodo 32, chapter 32, 4-5. Yan. Exodo 32, chapter 4-5. Ayan, nagamit ko na yung Bible ko ha. Baka sabihin nyo, display lang ang Biblia. Kaso ang hirap, dikit-dikit. Mukhang matagal din nabuksan. Bakit? Yan. Okay, 32. Eto, pero naalam niyo yung kwento na yun. Yung 4-5. Kumbaga, si Aaron, gumawa siya ng nag-request pala. Ang tagal ni Moises, di pa bumababa. Kaya nag-request sila kay Aaron na gumawa ng representative. Kaya ngayon, si Aaron gumawa ng representative ni God. Oo, at ang lumabas, alam na ba nila itsura ni God? Di ba? Hindi. Kaya kung ano lang magawa nila, yun na yun. Basta ang mahalaga, yun yung representative bilang God. Ang Diyos na guya. Kaya ang lumabas is guya. Ano sabi? Sa 3, kaya inalis ng, nandiyan ba? Wala pa rin pala. 32, verse 3, kaya inalis nila ang buong bayan, mga hikaw, ginto, at ingat, dinala nila ito kay Aaron. Kanyang tinanggap ang ginto mula sa kanila at inilubog ito sa pamamagitan ng panlilok at ginawang hinulmang guya. At kanilang sinabi at imalaga, naggawa sila representative at sinabi nila, mga ito ang Diyos ng Israel na naglabas mula sa kanilang Ehipto. Sino ba naglabas sa kanila sa Ehipto? Naggawa sila ng kanilang representative, like sa mga puon, gumawa sila ng representative, na ito ang Diyos ko na naglabas sa akin sa Ehipto. Iniisip nila sa mind nila na siya si Yahweh. Yun yung Yahweh na ginawa nilang image. Sabi pa nga nito sa verse 5, nang makita to ni Aaron, nagtayo siya ng isang dambana sa harapan niyon, nagpahayag si Aaron at sinabi, bukas ay isang pista ng Panginoon. O sa tamang word, Yahweh. O sa root word, si Yahweh. Madaling sabi, ang iniisip nilang guya ay si Yahweh. Malinaw hindi iba-ibang Diyos Baka kasi ang nasa isip natin, iba't ibang Diyos yan. Hindi. Si Yahweh yung iniisip nilang representative na guya. Pero ano ginawa ng Lord? Nagalit ang Panginoon. Hindi mo pwedeng, kaya malinaw, hindi ka pwedeng gumawa kahit representative yan ng Panginoon natin, ayaw ng Panginoon yun. Dahil bakit nagalit si Lord? Dahil binali nila yung kumad ng Panginoon na huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Mula sa langit, sa lupa, hayop, at etc. Naunawa natin. Kaya di nila pwede sabihin na representative lang. So yun, okay. Ginaw yan Tapos ano pa yung mga maling katuruan? Mali daw yung Trinity. Kasi mahaba explanation ng Trinity. Kaya tanong na lang natin sa mga leaders natin kung ano po ba ang back explanation sa Trinity. Eto, maliligtas ka sa pamamagitan ng gawa. No? Although, alam naman natin, di ba? Dapat magkasama yan. Pananampalataya. Pisteyot na tinanggap mo siya at ginagawa mo. Hindi lang siya gawa.
Sabihin naman nila, gawa-gawa, puro sa gawa lang. Hindi. Dalawa yung magkasama. At yung mga prosperity gospel, bakit siya nagiging mali? Kasi puro pagpapala na lang ang gusto ng tao. Di ba sabi nga, kasi prosperity nga eh. Gusto nila puro pagpapala na lang. Yung mga churches na magtuturo ng mali para lang makakuha, it's either sinadya nila or hindi nila sinadya or disiblan sila para makakuha ng tao. Makalikom ng pera. Yan, sabi ko na. And lastly, eto na, yung isa sa pinaka, sa Thessalonica, 2 Thessalonica 2, 1-12, mahaba-haba to. Pero, balik tayo sa PowerPoint. Hindi na natin babasahin, pero ito'y about sa darating na taong Antikristo. Yung dadating na Antikristo sa huling araw. Yan na. At kung babasahin natin, hindi ko na siya babasahin kasi mahaba to. Dalawang bagay yung nakita ko nung binabasa ko to, pinag-aaralan ko to, yung Antikristo na darating. Paano natin malalaman kung sino yung Antikristo? Una, is mababasa natin sa chapter 2 ng 2 Thessalonica, verse 9-10. Ang pagdating ng taong suwail ay ayon sa gawa ni Satanas, na may kasamaang lahat ng uri ng kapangyarihan, ng mga tanda, mga himalang peke, at lahat ng uri ng pandaraya ng kasamaan sa mga mapapahamak, sapagkat tinanggihan nilang mahalin ang katotohanan. Amen. Upang sila'y maligtas. Amen. Kahit ang kaaway is gumagawa rin pala ng mga himala, ng mga signs and wonders. Nagigets natin? Kaya po, tayo is pinag-iingat natin, ang church natin, sa pakikinig ng masyadong paggawa ng signs and wonder. Dahil ang kaaway is ginagamit din po ang signs and wonder para linlangin yung mga tao. Paano ba lilinlangin ng Antikristo yung pinakakaaway ang taong Kristiyano? Kaya, ano ipapakita niya? Prosperity, pera. Bukod pa doon, signs and wonder. Kung ano yung ginagawa ni Jesus dati, nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo, madaling sabi kung ano yung nababasa natin, is gagayahin niya, signs and wonder. Kaya tayo po bilang isang mga Kristiyano, is mag-ingat tayo sa sobrang paniniwala sa signs and wonder. Dahil ang signs and wonder as will ng Lord. Kung kaya niya, hindi siya yung maniniwala ka na, in Jesus' name, agad mangyayari. Hindi. As will ng Lord. Sabi ko nga, signs and wonder is totoo. Totoo naman ang signs and wonder. As will ng Lord. At it cannot be manipulated. Di natin pwede kayang manipulahin kung kailan na natin gusto. As will ng Lord. Naunawa natin? Kaya mag-iingat tayo sa mga 100% na puro ang ginagawa nila is signs and wonder lamang. Kahit dahil even the Antichrist is kayang gawin din yun. Kaya nga, pinapag-ingat tayo ng Diyos dun eh. Kasi nakakabulag. Kasi, wow, magic. Wow, ang galing. Di ba? Nakakabulag kasi. Nakakabulag lagi yung paghingi ng tanda. Di ba? Sabi nga ni Jesus, walang tandang ipapakita sa inyo. Ang pananampalataya natin is hindi nakabase sa mga miracle. Tandaan nyo. Wag na wag natin i-base sa miracle, sa signs and wonder ang ating faith. Kundi ang tanda ay bunga, ang tanda na ipapakita ay bunga kung ano yung totoong pananampalataya natin na nag-share tayo ng word of God. Ang tanda is tunay na pananampalataya. Yung pinakatanda. Kapag ikaw ay nasa Diyos, sabihin, tanda mo, ang tanda is totoo kang mananampalataya. Na pisteo ha. Na ano yung totoong pananampalataya?
sinusunod natin, siyempre yung word ng Lord, yung bawat utos ng Lord sa atin, yung mga command niya. Nagigets natin? Ano ba, mga common, basic life. Ulitin ko, ano ba yung basic life pag Christian? Ha? Prayer. Devotion. Yan. Ano pa ba? Tatlo yun. Hayo. Basta isa. Hayo, share the gospel, di ba? At ano pa yung ikalawa kong nakita? Sa katangian ng Antikristo na to, na magpapakita para madeceive tayo. Kasi madideceive niya talaga yung mga Christian eh. Sa verse 3 to 4, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat hindi darating ang araw na yun hanggang hindi pa nagaganap ang pagtalikod at nahayag ang taong suwail, ang taong itinilaga sa kapamakan. Siya ay lalaban at magmamataas laban sa mga tinawag ng Diyos o sinasamba. At uupo siya sa templo ng Diyos at ipapahayag niya siya ang Diyos. Malinaw ang sinabi, ito bigyan natin tundiin sa verse 4. Lalaban siya sa lahat ng tinatawag na Diyos na sinasamba at uupo pa siya sa templo ng Diyos at ipapahayag na siya ang Diyos. Sabihin, magkakaroon siya ng supremacy or authority sa mundo. Naunawa natin, malinaw na mayroong posisyon of supremacy or authority. Ano yung supremacy o authority na yun? Ito yung power over the people. Baga may kakayanan siyang utusan o pasambahin yung mga ordinary tao kung ano man gusto niyang pagawa. Madaling sabi, meron siyang authority. Ginagamit niya authority ito. Di ba? In other word, pwede siyang may posisyon. Yeah? Di ba nung araw di ba may mga nasasabi na nung araw sino yung mga parang ito yung Antikristo dati nung araw. Si Pope daw yung Antikristo pero di naman namatay. Pero may mga nagsasabi naman daw sabi lang yan ha. sabi lang nababalitaan ko. Sabi daw si Trump naman daw yung Antikristo. Pero wala pang madaling sabi, ba't ko to sinasabi? Pinag-iingat ko. Tayo po yung mag-ingat din sa mga taong medyo may malalakas. Ayan. Kung ano yung mga papagawa sa atin. Kaya dapat maging handa tayo lagi. Kaya dapat po is lagi tayong maging mapanuri. Sabi nga sa 2 Thessalonica 2:7, ang lihim ng kasamaan is gumagawa na. Baga, ang lihim daw ng kasamaan is gumagalaw na. Baga, hindi niya alam, inuunti-unti na yung mga tao. Hindi siya sa literal na talagang alam na nating kasalanan. Pero doon niya tayo dadayain sa mga mapanlinlang na bagay. Gagawin niya nga lahat ng pamamaraan, sabi nga eh. Baga, i-deceive niya, pwedeng true words, i-deceive niya, gagamitin niya emotion mo na sobrang magalit, sobrang magtanim na samaan loob, mga maling katuruan na parang maganda naman sa tainga, iti-twist niya, kaya ang gagawin niya lahat ng pamamaraan para i-deceive. Kaya nga po saya bilang kapatid, is mag-ingat po tayo lagi. Amen? Maging mapanuri. At application, siyempre, kahit na ang kaaway is gumagawa, ang application po natin is be unstoppable. Na dapat nagpapagamit pa rin po tayo sa Lord kahit anong problema natin. Ano mang pinagdadaanan natin, dapat binibigay pa rin natin best natin sa Lord. Kahit anong nararamdaman natin, emotion, na wag po tayo basta-basta nagpapadala, dapat ibigay pa rin natin yung best natin sa Lord. At once na nag-step forward ka naman, magugulat ka, mawawala lahat yun. Yung emotion mo, mawawala yung galit mo, inis mo, pag nagpagamit ka sa Lord. Ano pa, yung problema natin, nagkakaroon ng kaayusan pag nagpapagamit sa Lord. Sabi nga kasi, unahin muna, kaya nga seek first the kingdom of God eh. Di ba? Unahin lang natin, seek first. Mahalaga, step forward, isik muna natin first ang Lord. At ikalawa, sa application natin, is share the truth even when rejected by others. Kahit na i-share pa rin natin yung katotohanan, yung truth,
kung may mali man, okay lang naman na itama pa rin natin. Dahil kahit si Paul sinabi rin yun, itama natin yung maling katuruan. Pero not to debate. Kung alam mo ang tao na talagang papalag pa, huwag mo nang kausapin. Pero still, share the truth. Pero kung papalag na, stop na. Nagets natin? No more comment. Ganun yun. Hindi to debate pero tama pa rin natin. Naunawa natin. At conclusion natin, conclusion ko. Ayan, sa 1:14-12, sinabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay makakagawa rin ng mga ginagawa ko. At higit pa rito ang magagawa niya dahil pupunta ako sa Ama. Again, ano yung sinasabing higit pa yung magagawa nila kay Jesus? Hindi to basta miracle lang. Ito yung spreading the word of God. Kaya nung nangyari, 'di ba? Sabi niya, pag alis ni Jesus, higit pa yung magagawa nila sa ginagawa ni Jesus. Kaya kasi tutulungan sila ng Holy Spirit. At nung umakyat si Jesus, 'di ba, sa langit, tapos after 50 days, araw ng mga Pentecost, araw ng Pentecost, nagpray ang mga disciple at bumaba ang Holy Spirit. At anong ginawa ni Peter? Nung that time, nung narinig ng mga tao, nagkakagulo sa labas, nag-share siya ng Word of God at agad-agad, ilan libo yung sumampalataya? 3,000. At until now, dumadami pa rin yung sumasampalataya na sinasabi ni Jesus na mas higit pa yung gagawin ninyo sa ginawa ko. Marami pa yung mga kaluluwang maliligtas, marami pa through us. Higit pa sa ginawa niya. Ayun yun, hindi puro miracle lang agad. Nagets natin? Amen. Kaya po naunawaan po natin. Kaya maging kaya ang application natin maging unstoppable pa rin tayo, paglingkod, at huwag tayong magpahinto sa pag-share ng truth ng word ng Lord. Amen po. God bless po, everyone. Amen. Salamat po kay Brother Ezra. Gusto ko lang balikan yung verse na binasa ni Ezra kanina, yung sa Timothy. Sabayan. Tama yun yata yun. Sapagkat darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng church, tagapagturo, na walang itinuturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Kasi nag-strike sa akin ito kanina kasi maraming story na hindi lang naman dito. Even sa ibang church na lumilipat sila, maalis sila sa church kasi hindi na nila gusto yung naririnig nila. Diba? Meron silang hinahanap na something na parang feeling ko hindi ako nabe-bless dito kasi parang feeling ko hindi ako na-feed. Parang ayoko nung turo. Kaya maghahanap sila ng parang feeling nila okay sa kanila yon. Saktong-sakto dun sa verse, sobrang linaw kasi may mga tao at nangyayari talaga to ngayon. Meron lang mga tao na kapag kinokorek na, nakakarinig na ng correction sa church, aalis na lang. Mas gusto nila yung na lang, ayoko nung kinokorek ako, gusto ko basta good lang kami. Pero pag kinorek na, aalis na ng church. Tandaan niyo po, kapag ang isang tao ay umalis sa isang church dahil sa correction, hindi siya makakahanap ng maayos na church na magpag-i-stayan niya. Unless merong church na nagtotolerate ng sin. Alam niyo ba yun? Pero kasing mga church ngayon na nagsasabi na okay lang ngayong magkasala. Yung sin daw natin in the past, yung ngayon at yung future ay bayad na. Kaya okay lang daw magkasala. 'Di ba? Parang gaano katindi na ganong nakakasakit ng puso na ganon. Bakit pa kailangang sabihin ni Lord dun sa verse na sa Matthew 24 verse 13, but he
who endures to the end shall be saved. Sa ibang salin nito, the one who remain faithful will be saved. Bakit ba kailangan yung sabihin ni Lord na yung magiging faithful lang hanggang dulo, iyon lang yung maliligtas? Kasi mahirap i-maintain talaga. Kapag ang buhay ng isang Kristiyano ay relax lang, parang okay lang magkasala, okay lang ganito, mahirap maging faithful pag ganun yung paniniwala natin. Kasi magiging unfaithful ka sigurado pag sinabi sa yung okay lang magkasala. Pag sinabi sa yung bayad na yung gagawin mong kasalanan, bayad na. Pag ganun yung maririnig mo parang, ay oo nga, no, sige, let's go. Let's celebrate sa Christmas. Mag-inom tayo sa Christmas. Mag-inom tayo sa New Year. Kasi bayad na palaw eh. Diba? Ngayon may mga tao na alam nyo, may mga tao talagang ganito. Gusto nila yung ganun. Minsan may mga tao din na kapag time na magtrabaho sa church, ayaw na nila. Ay, naku, pinaghahayo na ako. Ay, naku po, magli-leader na ako. Ayoko na, lilipat na lang ako dun sa church na okay lang ako kahit di maghayo. Okay lang kahit di mag-leader. Di ba? Parang sa bahay yan, di ba? Pagka ang anak ay maliit pa, okay lang hindi magtrabaho. Pero pag 40 years old na yan, dapat nagtatrabaho na yun, di ba? Ganon din sa church, di ba? Kaya tayo minsan ini-encourage tayo na maghayo, ini-encourage tayo na mag-core group. Kasi baka naman 15 years na tayong Christian, wala pa tayong core group. Wala pa tayong nahayuan kahit isa, di ba? Kailangan natin kailangan natin mag-grow. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, ilan na ba nahayuan mo? Alam mo, ilan na ba nahayuan mo mula nung naging Kristiyano ka? Di ba? Meron pang alam niyo po, marami talagang lumilito. Nakakalungkot lang kasi ang kalaban natin ay, sa loob na Pasin niyo ba yun? Nasa loob na siya ng church na meron pa akong narinig noon, sabi niya, wala nang impyerno. Sabi niya, wala nang hell. Yung rapture daw nangyari na. Tapos sabi niya, isn't it amazing? Gano'n ba siya? Hindi ba what a relief. Gumagano ba sila? What a relief na wala nang rapture, wala nang impyerno. Sabi niya, hindi ba kayo natutuwa na wala na yun? Nag-comment si Pastor Arman dun eh. Sabi ni Pastor Arman, pagod na ba kayong lumaban? Diba? Iyan na yung sinasabi ninyo, wala nang hell, wala nang tapos na yung rapture. Sabi niya, pagod na ba kayong lumaban? Kasi yun yung parang paniniwala na kinakampante mo yung tao, wala nang hell, wala nang rapture. Kapag iyon ang pinaniwala ng tao, ay wala na ba? Okay, let's chill. Gawin natin gusto natin. And then in the end, biglang dumating, hindi pa pala nalaga nag-rapture, biglang nag-rapture. Tapos nung namatay tayo, may impyerno pala. Ay naku po, bakit sabi ng pastor namin wala nang impyerno? Isn't it amazing? Sabi ni Satan. Isn't it amazing? Di ba ang init? Di ba? Kaya mas maganda, kung maghahanap kayo, kung lilipat mo kayo ng church, pero wag naman, yung tinuturuan kayo ng tama. Yung nagtuturo na, kung makikinig man kayo sa Facebook ng mga preacher, yung nagtuturo ng kabanalan, yung nagtuturo ng lumakad sa holiness. Merong isa pinapakinggan nun yung pinapakinggan natin Krisha, yung medyo black, American ba? Sobrang sobrang tindi niya sa ganun, sa scene. And ganun din naman sa church natin, si Pastora, di ba? Alam niyo naman si Pastor napakahigpit. Pag mayroong kasalanan, kailangan kausapin agad. Tanungin mo yung katabi mo, nakausap ka na ba? Na-try mo na ba? Sabi mo sa katabi mo. Di ba? Kaya mas masarap pakinggan yung church na nagtuturo sa inyo ng tama kaysa yung sabi nga ni Ezra. Although goods din naman yung signs and wonders, pero wag naman na-focus lang dun. Na buong service na lang puro di ba? So wala tinuturong repentance. Dapat pag nabuwal ka, napuspos ka ng presensya ng Panginoon, pagbangon mo, bago ka na. Tinuturo na dapat kayo kaya ngayon totoong repentance, sabi nga ni Ezra, may pagbabago sa kilos, hindi lang yung nanginginig ka and then after nun, ganun ka pa din.
Di ba kaya nga, ano yun eh, gusto ni Lord talaga yung mayroong pagbabago. Di ba? May mga napapanood ba kayo sa Facebook, sa YouTube na mga ganon? Hindi naman masama yung signs and wonders, pero mas maganda yung tinuturuan tayo lumakad ng may kabanalan. Tama ba? Tandaan niyo po, yung una-unang sinabing verse, sabi niya, yung hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon ay maliligtas. Yung mga gumagawa lamang ng kalooban ko. Ano yung exact people na kausap ni Lord doon? Sabi nila, nagpalaya sila ng demonyo. Mga nagmi-ministry. Mga may ministry. Baka minsan akala natin iyon na yung magliligtas sa atin. Ay, nag-a-ushering ako. Nagtitimpla ako ng juice tuwing ano yan? Communion. Namimigay ako ng mga saro. Tapos nagdudurog ako ng Skyplex sa likod. Naglilinis ako dito every Saturday. Di ba? Nag-a-assist ako ng nagpa-parking. Nagte-watch ako. Ministry yun, di ba? Tama ba? Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo, pag hindi kayo makakapasok dahil gumagawa kayo ng masama. Eh bakit gumagawa naman sila ng ministry? Kasi pwedeng ang isang Christian ay nasa ministry pero hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Merong mga dinidil si Lord sa atin na kasalanan na hindi natin pinadidil sa Lord. May mga pinapasuko sa atin si Lord, although nagmi-ministry tayo, pero hindi natin sinusuko sa Panginoon. Pagdating ni Lord, akala natin qualified tayo, akala natin mararapture tayo, pero sabi ni Lord, hindi ko kayo kilala. Hindi porket nagmi-ministry, kilala ni Lord. Alam niyo po yun. Hindi porket masipag ka sa church ay kilala ka na ni Lord. Kung meron namang dinidil sa atin si Lord na hindi natin pinapadil sa Panginoon, baka yun yung ika-disqualified natin. Tanongin mo yung katabi mo, kapatid. Meron ba sa buhay mo na hindi mo sinusuko sa Lord? Sabi mo, kapatid, meron ka bang ginagawa na ayaw ni Lord? Ano yun? Dahil niyo po, mas maganda maging faithful tayo till the end. Amen po ba? At tandaan niyo po, mas maganda maging faithful tayo hindi lang kay Lord, hindi lang yung mismong relationship natin sa Kanya, pero sa paggawa natin ng mga task. Tandaan niyo po, mas maganda, baka naman sabihin natin, ay hindi na ako mag-ministry. Magkakaroon na lang ako ng relationship sa Panginoon, di ba? Gagawin ko na lang kung ano yung parang pinasusuko niya sa akin. Tandaan niyo po, pagka ang prayer mo, sige Lord, gusto ko pong gawin yung kalooban mo, kasama pa din yung ministry. Nakapaloob pa din yun, bunga pa din yun. Tandaan niyo po na tayo ay makakapag-ministry. So ngayon pong end time, so bilang kayo po ay mga disciples ng Panginoon, dahil ang umaattend dito ay disciples ng Panginoon, kaya nga ang tawag dito ay Disciples Night. Sino po dito yung magko-commit na, Lord, sige, magiging faithful ako sa iyo till the end. Tandaan niyo po, yung pagiging faithful kay Lord till the end, hindi lang iyon yung naniniwala ka. Hindi lang iyon yung parang, Lord, sige, ikaw ay Diyos, ganyan-ganyan. Pero yung pagiging faithful talaga, hindi lang yun yung, hindi ibig sabihin na may faith ka lang, pero nagiging faithful ka, sumusunod ka talaga sa Panginoon. Kung sino po nakapag-core group na, pag may faith ka sa Lord, dapat ikaw ay faithful sa Kanya. Sumusunod ka sa Kanya. Hindi pwedeng naniniwala ka lang na may Diyos, pero pag pinag-core group ka, ayaw mo. Diba? Hindi pwedeng ganun. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwedeng ganun. And pinakahigit sa lahat, bago tayo magtapos, dapat po tayo ay unstoppable kahit na anong mangyari sa mundo. Sobrang nakakakilabot na ang mga nangyayari sa mundo ngayon, di ba? Medyo mga unpredictable ang mga nangyayari. Kailan lang mayroong binaril sa Australia. Sa Australia yun, di ba? Grabe yung sa Sydney, Australia, di ba? Grabe, parang live action eh. At ang target nung namamaril na yun ay mga Jewish, mga Christian, di ba? Grabe, nakita ko sniper talaga. Sniper at shotgun yung dala. Mag-ama yun, yung killer. Di ko alam kung namatay yung mga killer na yun.
naka-fasting kasi kami, nakita ko lang doon sa may nag-send lang ng ng link. So ewan ko ilan pa yung napatay nila. Nasa 16. Imagine niyo yun, 16 yung Oo. At yung pumatay na yun, yung mga suspect na yun ay galing dito sa Pinas. Although Indian, sila, yung kanilang lahi, Indian daw eh. Pero galing sila sa Pilipinas, sa Mindanao. Nagpunta sila ng Pilipinas noong November 1, and then nag-take off sila ng November 28 yata, papunta na doon sa Sydney. Yun na yung final destination nila. Galing sila ng Davao. So alam naman natin na maraming Muslim din sa Pilipinas. So ang lang, parang nakakakaba din, di ba? Na baka meron silang mga kagrupo din na nakadeploy na rin sa Pilipinas. Sa Palapat, Hagunoy. Di ba nakakatakot? Nakakatakot ba? O, pagka tinutuka ka na ng baril, i-deny mo ba si Jesus? Di ba? What if may pumasok dyan? Di ba? Parang nakakatakot, di ba? Naku, di na ako aatin ng church, baka bigla may pumasok. Di ba? Hindi na ako aatin sa Sunday, di ba? At doon pa lang, tinanay mo na si Jesus, di ba? Di ba? Baka may mga ganun eh. Hindi na po kami aatin tuwing Sunday, baka may mamaril. Di ba? Doon pa lang, alam na natin na dinidinay natin si Jesus Christ. Dapat mag-o-online na lang. Ayan, sige, para safe, mag-o-online na lang kami. Lord, gusto ko pa pong mabuhay ng mahaba. Kaso nagbahay-bahay. Hindi nagpunta ng church, nagpunta sa mga bahay-bahay. Nako po, nakatutok sa'yo. Lagot. Di ba? So, dapat maging faithful tayo till the end. Kaya ba nating ibigay ang buhay natin sa Panginoong Jesus? Sige po, tayo lahat ay tumayo. Nakakatawa lang yun, pero seryoso po yun, Baka mamaya i-take natin as joke lang, pero seryoso po yung bagay na yun sa ating bilang mga Christian. Kasi nakaka-alarm na din, kasi hindi lang naman dun sa Sydney, pero marami na nangyari. Lalo yung latest din yung sa nakaraan yung sa Nigeria, di ba? Yung pinalabas ni Pas M nung Sunday, yung sinunog yung tama ba, sinunog po ba yun in church? Sinunog yun, di ba? Grabe, di ba? Nakaka-alarm din. Pero wala malapit na talaga si Lord Malapit na talagang bumalik si Lord. Hindi natin alam kung anong oras anytime pwede nang bumalik si Lord. Pero sabi nga sa verse kanina, yung lahat ng mananatiling tapat hanggang wakas, ilang yung maliligtas. Mahirap, tama ba? Mahirap po bang maging faithful? Di ba? May struggle talaga. Kaso yun yung nasa Bible Sabi doon, narrow is the gate. Makipot lang talaga yung daan papunta sa buhay Masikip lang yung daan. Nakapunta na ba kayo sa mga iskinita, di ba? Pag traffic, mahirap umusad, di ba? Mahirap, masikip lang yung daan. Pag masikip yung daan, nagka-traffic, mahirap talaga. Ganun yung lakad na isang Kristiyano. Mahirap talaga, may struggle talaga, may sacrifice talaga, meron ka talagang isa-sacrifice sa Lord time. Pero yun yung papunta sa buhay Pero pag ang buhay lang natin as Christian, relax lang. Wala kang sacrifice sa time. Wala kang sinasacrifice sa Panginoon. Baka pag may struggle ka na, pinipili mo na lang piliin yung struggle mo at mamahinga kaysa maglingkod pa din. Assess natin yung sarili natin. Baka lumalakad tayo sa maluwag na daan na papunta sa kapahamakan. Baka hindi na tayo nagiging faithful. Bago tayo magwakas, sabi nung meron lang ako isang naalalang kwento. Sabi niya, Lord, kasi di ba nga, totoong Kristiyano daw, ang normal na Christian daw ay pinapersecute. Tama ba? Abnormal daw yung Christian na walang persecution. Wala na nagpa-persecute sa kanya. Parang sabi niya, normal pa ba ako? Kristiyano pa ba talaga ako? Sabi niya, Lord, bigyan niyo ako ng sign na Kristiyano pa ako. Tapos bigla may bumato sa kanya. Tinamaan siya sa ulo, di ba? Sabihin, ay Lord, thank you kasi Kristiyano pa ako. May nagpe-persecute pa pala sa akin, di ba? Yung buhay natin, tandaan niyo po, bilang isang tunay na Kristiyano, may hirap talaga. Tandaan niyo po yan. Kapag isang Kristiyano ay meron ka na kinakaharap na struggle, inassign na talagang Christian ka, tinetest ka ni Lord. Pero pag tumatakas tayo sa testing, sa trials, lumalakad tayo sa may malawak na daan, pero papuntang kapahamakan. Pero syempre, gusto po ba nating pumunta sa buhay na walang hanggan?
Gusto ba nating piliin si Lord? Sige po, tayo lahat ay pumikit. At sa oras po na ito, bago po magtapos yung taon na ito bilang Last Disciples Night ng 2025, at bago dumating yung Disciples Night sa 2026, pwede po ba nating i-commit sa Panginoon? The Lord, sige po, ibibigay ko po yung buhay ko talaga sa inyo. Sige po, kausapin natin si Lord. Sabihin natin, Lord, kung hindi man ako naging faithful sa iyo ngayong 2025, tulungan niyo po ako ngayong 2026. Bago mag-2026, tulungan niyo po ako, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon. Sige po, kausapin natin si Lord. Hingin po natin sa Lord yung tapang, yung lakas ng loob. Or kung nagkulang man tayo sa Panginoon, di tayo naging faithful, nakakagawa tayo ng mga kasalanan. Sa gabi pong ito, ibigay natin yung lahat ng part ng buhay natin sa Panginoon. Yung mind natin, yung emotions natin, yung soul natin, yung body natin, ibigay natin sa Panginoon lahat. Kung meron ka mang pagsaway sa Lord, kay pastora or sa leader mo, hingi po natin ng tawad at sabihin natin, Panginoon, tulungan niyo po akong makasunod sa kalooban mo. Tulungan niyo po akong maging submissive, maging masunurin sa aking leader at sa iyo, Panginoon. Sige po, sa oras na ito, taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Lord, sa oras na ito, sa gabing ito, nakikita niyo po yung bawat isa, Panginoon. Nilalapit ko po ang puso ng bawat isa na magkaroon po ng tapang ngayong 2026, Panginoon. Sa kanilang pagiging disciple, Panginoon, magkaroon sila ng lakas ng loob na ipagmalaki ka, Panginoon. Bigyan niyo sila, Panginoon, ng tapang na ipakilala ka, Panginoon, sa lahat ng tao, Panginoon. In Jesus' name. At sa gabing ito rin, Panginoon, tulungan mo yung bawat isa na magsuko ng kanilang buhay, ng kanilang buong buhay, Panginoon, sa iyo. Na wala po silang ititira sa kanilang sarili at ibibigay nila ang lahat-lahat nila sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga taong ito na magkukumit ng kanilang buhay hanggang kamatayan, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na lumakad, Panginoon, sa makipot na daan patungo sa buhay, Panginoon. Tulungan niyo kami na lumakad na mayroong kabanalan, Panginoon, sa aming isip, sa aming puso, Panginoon, sa lahat ng aming kinikilos, Panginoon. Tulungan niyo kami na makalakad ng ayon sa iyong kalooban. At Lord, dalangin po ng puso namin na kapag tayo po, Panginoon, ay nagkaharap, kami ay kilala mo, Panginoon. Dahil makikita mo kami, madaratan mo kami na sumusunod sa kalooban mo, Panginoon. Tulungan niyo kaming maging faithful, maging good servant, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Lord, mahirap man, meron man kami mga kahinaan, pero Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Ikaw ang tutulong sa amin, Panginoon. Sapat ang biyaya mo sa kahinaan namin, na ito'y mapapagtagumpayan namin, Panginoon, sa lahat ng tukso ng kaaway, kasalanan, Panginoon. Ito, Panginoon, ay hindi namin kukunin, Panginoon, at mapapagtagumpayan namin ito, Panginoon, sa pamamagitan mo, Jesus, Lord God. Salamat, Panginoon, sa Spirit ng mananagumpay, Panginoon, sa amin, sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng struggle, Panginoon. Lord, we apply your blood sa amin, Panginoon, lalo po ngayong end times, Lord God, na hindi po maalis yung faith namin sa iyo. Hindi maalis yung pagiging faithful namin sa iyo, Panginoon. Salamat sa gabi ito, Lord God, sa pag-i-equip mo sa amin, sa pag-i-encourage mo sa amin, at pagbabago na ginawa mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord, at dito na po nagtatapos ang ating Disciples Night sa 2025. Palakpakan po natin si Lord, and next year, may gagawin pa si Lord. Amen po ba? Okay, remind ko lang ulit po, sa Sunday po meron tayong gawain, siyempre yung as usual. Encounter na po bukas. Sino yung mga participants natin sa encounter? Ayan, so praise God po. Anong call time po ng mga participants? 2:30 yung dito. So yun po, encounter na po, and then sa Sunday regular, and then ulitin ko lang po, sa next Wednesday po ay Christmas Eve service na. Suit niyo po yung mga pamasko ninyo, and then next week ay New Year's Eve service. So yun lamang po, picture lang po tayo. Salamat po sa mga nakasama namin sa online. We pray na makasama po namin kayo dito sa church talaga, and God bless po sa bawat isa. Sige po, lahat po tayo ay magpunta sa harap, at tayo po ay mag-picture